Hi mga kabebes, another day, another luto na naman tayo mga kabebes. But today, hindi tayo gagawa ng merienda, kundi gagawa tayo ng ating panghimagas. Ang panghimagas na hindi pwede sa mataas ang sugar. Yema mga kabebes, yes. Mahilig ako sa yema mga kabebes. Una na dyan, kailangan mag-melt tayo ng butter. Kailangan mapag-golden brown natin siya after niyang ma-melt mga kabebes. Yan, haluin lang ng haluin para hanggang sa matunaw mga kabebes. Habang ako'y nagluluto, ako'y nagulat sa kidlat sa labas mga kabebes. Tsaka mga kabebes may sukat at tama ang yung mga ginagamit ko dyan kaya sinusulat ko sa gilid mga kabebes. After mag-golden brown ng melted butter, kailangan na natin ilagay ang condensed milk. Kahit anong condensed milk, any brand. Basta condensed, hindi pwedeng evap. Kailangan condensed milk. Yan, saka haluin lang natin sila. Kailangan ma-mix silang maayos. Pag ganyan na ang texture niyan, okay na yan mga kabebes. Halu-haluin nyo pa mga kabebes. Yung siguradong kailangan medyo ano na siya. Malapot ba mga kabebes? Halo lang ng halo mga kabebes. Yan, wait lang tayo. Matagal talaga magluto pala ng yema. Akala ko nung una mabilis lang mga kabebes. Diyos ko, sakit na ng braso ko. Hindi ko pa napapa-golden brown yung yema. Pag ganyan kumukulo na ng mga kabebes, pwede na nating ilagay yung egg yolk. 3 egg yolk mga kabebes. Tapos haluin na natin siya mga kabebes. Kailangan halo lang ng halo para hindi siya magbuo-buo mga kabebes. Yes. Haluin nyo lang ng haluin hanggang magkaroon ng kulani yung mga kilikili nyo mga kabebes. Halo lang ng halo. Yan. Matagal-tagal yan mga bes. Ako normally, inoorasan ko siya mga kabebe. Siguro mga 5 minutes ko nang hinahalo yan. Napansin ko buo-buo. Kaya dapat mga kabebe, salain natin siya para matanggal yung mga buo-buo na namuo dyan sa niluluto natin. Yan. Salain natin siya mga kabebes para maging masarap ang ating yema. Actually, first time ko rin gumawa ng yema. Yan. Salain lang natin. Tanggalin natin yung mga namuo dyan. Yung mga ganyan, tapon na natin yan mga kabebes. O, diba? Mas maganda yung itsura niya nung tanggal natin yung mga buo-buo. Mas mukha na siyang masarap. Ayan, haluin lang ng haluin mga kabebes. Dapat hindi nyo siya aalisan. Kailangan tuloy-tuloy lang ang paghahalo mga kabebes kasi mabilis siyang manikit. Pag tingin nyo okay na, idagdag nyo na yung nuts. Ewan ko anong nuts ginamit ko dyan. Basta yung mga nuts lang dito sa bahay yan mga kabebes. Dinurog-durog ko lang. Sinubukan ko lang naman. Ayan, tapos haluin natin siya ng haluin. Inoorasan ko yan mga kabebes. Diyos ko, napakatagal pala maghalo. Kailangan mag-golden brown ng kulay yan mga kabebes. Haluin lang ng haluin mga kabebes. Tapos para hindi siya manikit dun sa ating kawali. Mararamdaman nyo naman yan pag medyo okay na siya. Pag nakikita nyo brown, malapit na yan maluto mga kabebes. O, diba? Mukha na siyang yema. Sige lang halo ng halo mga kabebes. Pag mga ganyang brown na siya, pwede na yan mga kabebes, luto na yan. Tapos, siguraduhin nyo naghanda na kayo ng bowl na pagsasalinan at dapat merong butter yan sa gilid para hindi siya manikit mga kabebes, tayo isalin na. Ganyan, salin nyo siya. Siguraduhin nyo may butter yung pinaglagyan yung bowl mga kabebes para iwas manikit. At hindi masyadong kapit na kapit sa kamay nyo. O, diba? Tagal-tagal ko niluto pero kukunti pala. Diyos ko mga kabebes, itong mahirap na part, ang pagbabalot. Dahil dumidikit talaga sa kutsara, kalain hindi ko naman siya pwedeng kamayin. Yan. Kailangan, habang inaano nyo yan mga kabebes, nakaready na rin yung pambalot nyo kasi pangit pag sumobra na yung paninigas niya. Yan. Pa-triangle ang gagawin natin. Pa-pyramid ba mga kabebes? Yan. Ganyan ang technique mga kabebes kung paano nyo mo siya magagawang pa-pyramid. Sa una lang mahirap mga kabebes yan. Pero sa mga susunod, nadalian na ako dyan mga kabebes. Habang ako'y nagbabalot, tumitikim na rin ako dyan mga kabebes. At ako'y na-a-addict na sa amoy. Yan. O, diba? Okay naman siya. Diba? Perfect. Pero mali. Actually, ang hirap talagang gawin yan. O, diba? Tara, yan lang nagagawa ko mga kabebes. Sa uulitin ulit. Salamat sa panonood.